Good day mga ka-EA! So for today's video, so ito na yung last and final lap nung sprint 1 natin. Third lap tayo, mamayang gabi yung basketing, tapos bukas yung pinaka-release. Tapos ito na rin yung first lap naman ng second sprint race ng TDFC. Bali magiging 4 laps po yun. So 110 open all categories po. So inaanyayahan ko kayong pumunta sa mga kanya-kanyang loading station ng TDFC mamayang gabi, no? Sabado po yan. So, tayo, papakita ko sa inyo yung sinali ko nung nakaraan sa sprint ng 3 laps ng TDFC. So, ang rankings ko noon sa 110 category, pang 44. Tapos yung pang 55 na category, pang rank 50 siya. Medyo malayo sa katotohanan. Pero meron pa naman tayong third lap. So, pwedeng umangat pa yun, pwedeng bumaba. Pero malayo na tayo dun sa possible rankings ng top 1 to 10 or top 1 to 15. Pwedeng umangat siguro ako na at least mga 10 or pwedeng bumaba ng 10. So, yun lang yun. Wala na tayong chance dun pero magkakarga pa rin ako. Kasi meron akong bago rin na isasali. Yung isa naman yung pipiliin natin na ikarga dun sa pinaka-sprint 2 ng TDFC. Pakita ko sa inyo yung yung isa kong ibon. Ay, nandun sa kabila. Yan, ito na lang, isasali ko sa sprint 2. Ayan. Ito medyo may konti na siyang pinakitan tulin ng mga nakaraan. Nung malapit, sobrang bagal nito. Ngayon, nung mga medyo nagagapan na, medyo maganda na yung nagiging speed niya. Yan. Anak to nung ni Franco. Yung nilaro ko ng North din last season ng North. Kaya lang hanggang Aparil lang yung tinapos. Yung Santa Ana, hindi na sa atin nagpakita. Ayan yung katawan niyo. Ganda naman yung build ng katawan. Ang problema ko dito, walang pares. Medyo mahirap siyang i-trap. Unlike nung sinali ko ng sprint 1, basic lang yung trapping. Yun nga lang, mabagal. Hindi ganun katulin. So, checkered siya na pearl eye. Ayan. Bukan ko to na isa rin. Maka mag-perform na maganda ngayong sprint 2 eh. Ayan. Yung bagwis niya, sabi nila pagkapantay daw yung tatlong dulo sa pakpak, eh maganda raw. Ang problema nito, nagninisnis yung balahibo. Ayan, mukhang palaglag na tong last last feather niya. Ayan, dry na eh. Pero dito sa kabila, goods pa. Ayan. Paano masabi? Ito mga kalapatid, yung status nung gusto kong ipares doon sa isang warrior natin. Ayun. Ayan. Ayaw parisan. Meron kasi siyang existing nakapares. Kaya lang tinanggal ko muna dito sa flyers. Ayan. Tapos yun yung naisali ko sa sprint. Yung off color, anak ni Bato Sayan. So, wala ko inasahan na speed sa kanya na itong mga nakaraan. So, possible, baka sa derby, magpakitang gila sana, makapag-complete and straight lock sana sa ating North Derby race. Naka-YB ng yan eh, ng BBCM. Yan. Check natin, kukunin ko. A few moments later. Yan. So, ito yung rectang anak ni Batusay na nakakross dun sa jersey. No? White plate siya. Si Batusay checkered yun, black check or parang velvet na. Pero naglabas ng gantong kulay. Off color. Yung nanay nito blue bar. Pero may mga paningit na puti. Pero yung angkan ni Batusay, simula dun sa direktang lola, white plate, tas naglalabas ng mga pied. So, throwback to. Throwback color na. O, ayan. Naka-YB category to na BBCM North 2025. So, pwede ko itong i-double entry. Wag lang mawala or wag lang bumaklas ng training, no? Tsaka mas maging maganda lang sana yung health na ito. Yan. Subukan ko to sa North. Ayan, no? Yung build kasi ng katawan ng mga Javier ko, not specific na malalapad. Mga bangkain na mabilog din yung katawan. Ayan. Ito, tulis ng nito. Ng pitsuin, kumbaga. Pero maganda yung dibdib buo. Lalo na pag nag-mature na. Pero pagkabata pa, yung build ng katawan nila, talagang maliit tsaka manipis. Pero pag nagmamature, kaya ang prescribe or yung gusto kong edad ng ibon na
ng Javier ko yung line, at least nasa 6 to 7 months old talaga pag nilipad. Ayan. Ito siya. Pearl eye rin yung nilabas, unlike ni Batusay na orange yung mata. Pati yung nanay, ano bang kulay nung nanay niya? Parang ano rin, may pagka-orange din. Pero ito talaga, kakaiba yung kulay. Oh. Nag-pearl siya, pearl eye siya. Kak to, kak. Sa bagwis, hindi siya pantay eh. Medyo level. Based dun sa mga nakita ko sa mga post, sabi pagka pantay daw yung tatlo na bagwis sa dulo, sprinter. Parang ganun. Pero di ko sure eh. Hindi ako magaling na kumilatis ng ibon talaga sa totoo lang. Basta pinaka main concern ko lang, may balik ko lang yung kondisyon. Tapos, basta umuwi, okay na sa akin. Ayan. Bale, ito na nga pala yung ginagawa ko. So, meron lang akong lihim na tungtungan dito mga kalapatids. At etong double door na viewing natin, mano-mano kong binubuksan. So, alert na naman na sila na pag nakita nila kung kumesto dyan, nakahanda, awit na rin sila para lumipad. Yung iba nga lang nagsisiksikan dun sa maliit na butas para nga makaronda na sila. 75 years later. Mukhang successful na yung pagbibigay natin ng pares para mag-motivate dun sa isa nating isasali sa sprint 2. Ayan o. Palipad ako kanina. So, ayan, nagpasokan agad. So, normally, hindi agad pumapasok to eh. Ayan. So, dun sa maiksing panahon na pinagtabi ko sila dun sa loob ng widowwood box, parang napa-oo niya na agad itong isang hen natin. Ayan, nalabakante. Ayan. Sigasig na siya na nandiligaw eh. Ayan. So, sana hindi na sumakit yung ulo ko sa pag-trap sa kanya itong padating na sprint. So, bukas ang bitawan natin is San Leonardo Nueva Ecija mga kalapatids, no? So, sana maganda yung panahon. Hoy! Akyat! Ayan, sinasabi ko. Akyat! 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 O, diba? Mga mahinang nila lang talaga itong mga to eh. Mga pasabay. O, ayan. So, good luck sa lahat na magkakarga bukas. And then, sana maging maganda yung panahon para maganda yung pauwian natin bukas. Yun. Bali 4 laps yun. So, 1 month na mag-ongoing yung sprint 2 na yun. So, sana swertihin na tayo dun sa sprint 2 na yun.